Magandang buhay, bagong umaga sa inyo lahat. At ako'y magbablog tungkol sa yung mga pampalakas ng power para yung ika nga makita niyo yung pag-practice, kasi marami naman nagtatanong kung paano mapapalakas ng power. Ito medyo ilalagay natin ito na para ma-practice ninyo sa inyong mga sarili. Ngayon, shoutout muna sa ating mga viewers at sa ating mga subscriber. Salamat sa hindi ninyo pag-skip ng mga ads sa akin at nadadagdagan yung dollar account ko. Meron na akong mga $16. Meron na mapasok kasi yun yung sa hindi pag-skip ng ads yun alam ko So ngayon, ito nga para ito sa inyo. Muli lahat ng ina-upload ko tawag dito, ipaprint nyo para may kopya kayo, no? Tulad ngayon, isang copy to bibigay ko sa inyo para bali tatlong tatlong nakapaloob sa mga pampalakas pero makakahaba. So yan ang ating tatalakayin ngayon. At meron na tayo palang subscriber na 6,700. 70 niya to, 720. Maka 10,000 lang, okay na yun. Bakit sila 1,600,000 subscriber? Ang dami ng subscriber nila, puro na mga tarantaduhan, wala mga mas mabilis pala yung ganun, yung kalokohan. Pero tayo sa atin, hindi man natin naapurin. Okay lang yan. Basta importante ang purpose ko muna yung makapagturo. Hindi naman yan Kung may mag-subscribe, salamat. At lahat na mag-subscribe, isa-shoutout ko naman. At pati yung comment nila, ibabasahin ko, So, ang gawin natin, ang ganda talaga dito, presko. Malamig. Dito sa aking lugar, para siya bundok, Pero hindi, may bakod lahat yan. May pinabakuran ko lahat yan. Ang ganda yun. Malinis naman. Ito ako sa ilalim ng punong avocado. Kaya lang meron sa kabila punong Easter apple. Tabi-tabi siya. Tapos yung kabila yan tabi, punong gayabano. Ang galing ko magtanim, tabi-tabi. Kaya kung mamunga, kakaunti lang. So, wala nang pasakali. Diretso na tayo. Ito na. Yan. Ayan, gamitin lamang ang anumang mapaminsalang orasyon dito laban sa talamak na masasamang tao. Lalo na sa mga gagawa ng hindi maganda sa kapwa. Ito. Gamitin ang mga orasyong nakapaloob sa aklat na ito sa kabutihan, sa pagpaparusa sa totoong masasamang tao, at sa pagtatanggol ng mga naapi. Ang mga orasyon sa aklat na ito, pag ginamit sa hindi nararapat paggamitan, ay bumabalik sa nagpakawala. Huwag niyong kakalimutan yung tagubili na yan, pamili niyan. Isa pa. Ayun, may number naman yun. Gamitin ang karunungan ng aklat na ito laban sa mga taong halang ang kaluluwa. Mga kriminal, mga pusakal, mga bandido, mga tulisan, mga mamatay tao, mga mangkukulam, mga mapang-api at iba pang tulad nito. Bawal gamitin ang aklat na ito sa pansariling kasiyahan, sa pang-api ng kapwa, sa paggawa ng kasamaan o sa anumang bagay na tulad nito. Mawawala ng bisa ang aklat na ito, sampo ng lahat ng iyong kapangyarihan, karunungan at mga abilidad espiritual. Kung
pagkakasalaan mo ang paggamit ng aklat na ito. Number 5, kung lumabag ka sa patakaran ng aklat na ito, ay may matatamo kang katumbas na parusa at pagkawala na rin ng iyong poder. Ito ay upang mapigilan ka pa sa mga pagkakasala ng mabigat. Ang taong makapatay gamit ang anuman sa mga orasyong nakapaloob sa aklat na ito, na hindi kalooban ng Diyos kundi ng sarili dahil sa pansariling kadahilanan, ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos magpakailan man, maliban lamang kung isasakripisyo ang sariling buhay sa katubusan at kaligtasan ng kapwa-tao. Yun na po yung isa. Okay, number 1. Mga pamamaraan ng pagpapalakas ng kapangyarihan o power. Ito po ang tinatawag na yoga, meditation. Napipili ka lamang ng isa sa mga saita na iyong kakabisaduhin at sa katapusan ay dadagdagan mo ng salitang aum. O yun, huwag kakalimutan ang salitang aum. Ang aum kasi katuparan yan. Sapagkat ang salitang aum ay sa lakas. Ang alinmang ninyong mapili rito sa mga meditasyon ay inyo pong sasambitin o usalin gabi-gabi bago ka matulog at ito ay mabubuhay. Tunghayan po natin ang mga sumusunod na inyong pamimilian. Ang kapangyarihan ng aking kalooban ay malakas. Walang sinumang makasusupil sa aking kapangyarihan. Hindi ako manghihina kailanman. Lagyan niyo lagi ng aum, ha? Hindi ako manghihina kailanman. Lagi ako masigla. Hindi ako mababalisa. Magkakaroon ako ng ganap na pananagumpay. Ako'y magbawagi sa aking mithiin. Letter D. Hindi ako mapapariwara. Ang kapakinabangan at kapag pananalo ay akin. Mapapasunod ko ang sinumang tao sa aking kapangyarihan taglay. Walang sinumang makakasalansang o makakatutol sa aking kalooban. Ako'y may sariling lakas ng loob at sa lakas ng loob kong ito ay walang sinumang makakagagapi. Ang pag-iisip ko ay alaala ay gumagaling kaysa dati. Tumatalas at sumisigla. Nasa ulo ko na ang lahat. Anumang ibigin ko, nasa akin ang kapangyarihan ng pag-iisip. Ako ang Panginoon ng isip ko at kalooban. Anumang isipin ko at alahalin ay sumasa akin agad. Hindi ako mangingimi kanino man. Hindi ako manginginig sa pakipag-usap ko kanino man. Ako'y igagalang sa kapangyarihan kong taglay na kalooban. Hindi ako mapapahina nino man. Hindi ako maliligalig. Hindi ko mapapayagang talunin ako ng ibang lakas. Supil ko ang aking talino sa kailanmang kapanahon. Supil ko ang sarili ko, ang lakas ng aking kalooban ay totoong makapangyarihan. Mapapasunod ko ang sinumang tao, ang lahat ay nagmamahal sa akin, sila'y pipiliti kong umibig sa akin. Ang sinumang matitigang kong tao ay mapapasunod ko sa aking kalooban. Ang kalooban ko ay siyang Panginoon ng sinumang tao. Aum. Mga pamamaraan ng kapangyarihan upang magkaroon ng lakas at sigla sa ating damdamin, pag-iisip sa pamamagitan ng Raha Yoga. Sa paupo o patayo, matuwid ang katawan, alalaon bagay ang dibdib at ang liig ay magkaisang iharap sa anyong matuwid, na ang balikat ay iunat sa likod at ang mga kamay ay isalalay sa mga hita. Pagkatapos na
magawa ito, lubusang lumanghap ng sariwang hangin hanggang maganap ang makaanim na tibok ng pulso. Pigilin ang hangin pinapasok sa baga, sa loob naman ng 3 pitik ng pulso. Samantalang di napapagal ay uulitin ang paggawa, at gayon din naman kung ang pagsasanay na ito ay tila magaan ng gawin sa 16 na tibok ng pulso. Ang paghinga at pagsanghap ng mga sukat ay walang katuturan kung hindi lalaki pa ng ukol sa pag-iisip, sapagkat sa paggalaw ay masasapit din natin ang pagsupil sa mga baga, at lalo na sa solar plexus, at ganoon din naman sa mga pagpapatakbo ng mga damdamin at gatilan. Pagpapasidhi ng pagtitig at pagpapalakas ng kalooban. Pagpapasidhi ng pagtitig, minsan din naman sa isang araw sa oras ng maluwag na iyong maisagawa ay gawin itong sumusunod: sa puno ng inyong ilong, sa may ibabang pagitan ng inyong kilay ninyo ay maglagay ng tila taling o nunal sa pamamagitan ng isang tinta, o saka maupo sa isang silya na nakaharap sa salamin na may kalahating metro ang layo, at pakatitigan ang taling ng buong siglat din. Ang pagsasanay na ito ay gagawin din katulad din ng pamamaraan sa pagpapalakas ng kalooban. Hanggang matapos ang 1 buwan, kung ito ay yung magawa, ay mapapakiramdam din ninyo ang inyong paningin at matitig ay matalas, at ang bawat malapit sa iyo ay parang napapatdang ibon sa bitag na di makalis, at lahat ng ay inyong mahalina, katulad ng isang ilaw o liwanag na nakakaakit sa mga gamo-gamo. Kailangan din naman na pakatandaan na sa tuwing magsasalita siya ay sa kausap ay huwag niyang ialis ang kanyang paningin sa puno ng ilong ng taong kanyang kausap. Sa tuwing magsasalita naman ang kausap ay iyong bawiin ang pagkakatitig. Ang pagsasanay na ito ay totoong makabuluhan, lalo na't laging nagpipigil ng simboyo ng damdamin at ng masamang akalo o pag-iisip sa kapwa. So sa isang gando lang po tayo, at susunod ay ang pamamaraan ng pagpapagana ng kaliit nung uri ng orasyon. So ngayon, dito muna tayo, at medyo mahaba na naman ang ating content. Pero tapusin natin ito at natin para sa susunod, itong ang gagawin nating upload natin. Pero sa ngayon, ito muna. At marami pa tayo mga i-upload. Ako'y nadali ng sipon. Tubig lang ang gamot ko. Kasi may ginamot ako rito. Nadali ako ng sumbalika. Ewan ko, baka may tama yung akala ko. Ganun lang sakit nun. Baka intentional yung sakit na yun. Ako ang tinamaan ng ng sipon. Tapos yung aking lalamunan ni ang hapdi. Palagay ko pagbalik ng bukas, Biyernes, kaya kikilatisin ko ng ginamot kong yun. Alam kong hindi basta sakit lang yan tumama dun. Nadali ako dun Akala ko pangkaraniwang sakit lang. So ngayon ay ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pagsuporta at naniniwala sa ating mga itinuturo. At ako naman po ay andito hanggang sa matapos yung aking obligasyon sa inyo na kayo ay matuto, yung masanay. Ika nga sabi ng matatanda, iba na ang may alam. Bukod sa alam, iba na ang may kakayahan. Bukod sa kakayahan, iba na ang may galing.
Bukod sa galing, iba na ang mas nakalalamang pagdating sa espiritual. Yun ang ating kung bakit tayo ay nandi sa anyong espiritual ay hindi kasi maintindihan ng iba to eh. Baka sabihin ng iba, ay ano yan, mga kulto yan, may mga tama ulo yan. Ay, yun lang. Sagot ko dyan, di wow. Pero hindi nila alam na may libro, may ano yan. Hindi lang tinawag na libro, pero ito ay Biblia din. Yan yung mga sipi ng Biblia na hindi na. Yung pinahanap doon, yung pinito Diyos doon kay Luzbel, kay Becca, na tumulong sa paghahanap ng karunungang lihim. Ito yon. Kasi may pakawala naman niya, kaya nawala naman ng karunungan lihim. Pinakawala naman ni Aram, Akdam, Aksadam, na sinabi, wag mong bubuksan yung baul na yan. Ayun, nakawala ang mga karunungan lihim na matagal lang nakukulong. Dahil kay Aram, Aksadam, nasabi, pinito, wag mong bubuksan ano't ano man ang mga baul na yan. Binuksan, ayun, nakatakas. Kaya ayan, lumaganap ang karunungan lihim. Ang nasa Biblia yung kung ilang araw ang paggawa ng mundo ng Ama. Pero dito sa atin naka-specify bawat isang araw ang paggawa ng ibon, ang paggawa ng lupa. Sino ang mga katulong niya? Sa Biblia walang nakalagay dyan. Basta ang Ama lang. Sinukat ba nila? Pero dito sa atin, ayan, pati ang paggawa ng lupa, langit, kalawakan, araw, buwan, lahat may katulong. Kaya nga sabi dito sa Biblia, lalangin natin. Lalangin natin ang taon ayon sa ating wangis. At nang ginawa ang mundo, may katulong ang Ama. Yan po, dagdag kaalaman po yan na wala naman sa Biblia. So, yun lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat sa walang humpay at walang tigil na pagsuporta. Hayaan nyo, susuklian ko ng magagandang turo. Sigurado po ako na ibibigay ko sa inyo ay puro kanan. Hindi ko ako magbibigay ng sa kaliwa para kayo may pariwara. Asahan nyo po yan at ako'y nandito lang at handang magturo ng kalaman sa espiritual para sa kanan. At mabuhay po kayo.